Mahigit 23 milyong estudyante ang nagbabalik eskwela ngayong simula ng panibagong school year. Pero lumang problema pa rin ang sumalubong sa mga estudyante, gaya ng kulang o kaya'y binabahang mga classroom. May report si Oscar Oida. May mga guro pero walang estudyante sa unang araw ng pasukan sa Pascual Cruz Memorial Elementary School sa Kalumpit, Bulacan. Lubog kasi ito sa tubig bunsod ng high tide. Ayon sa principal, sanay na sila pero hiling nila. Kailangan talaga yung buong school ground ay mataasan. Nangangarap kami sir para sa mga bata. Ayon sa DepEd Bulacan, hinihinga na nila ito ng pondo. Wala mang face-to-face na klase, naka-modular o online ang mahigit 200 estudyante. Kapag high tide, may schedule na silang sinusunod kung ano gagawin. Sa Santa Lucia National High School, nagsiksikan sa 16 na classroom ang mahigit 1,000 estudyante. Di po kami nakakapag-concentrate po na maayos dahil po sa baha. Kinakagat po kami ng mga lamok. Ang Pantay Tamurong Elementary School sa Kawayan, Ilocos Sur na sinalanta ng bagyong Egay, muling binaha bunsod ng pag-ulang dala ng bagyong Goring. Noong una, nagdesisyong modular learning ang ipatutupad. Pero binago at natuloy pa rin ng face-to-face ang unang araw ng balik eskwela. Halos 50% po na yung mga classroom natin nabaha na muli ng bagyong Goring. Sa Bangged East Elementary School sa Abra, hindi lang PE, kundi lahat ng klase sa gym ginawa. Di pa kasi tapos ang pagkukumpuni sa mga binabahang classroom. Plywood at blackboard ang pader na naghahati sa mga seksyon. Nag-iiyak naman ang ilang mag-aaral sa kinder at grade 1 ng West Rembo Elementary School sa Taguig nang mahiwalay sa naghatid na magulang. Kabilang ang West Rembo sa 14 na eskwelahan na dating nasa jurisdiksyon ng Makati pero ngayon bahagi na ng Taguig. Ang ilang estudyante naka-uniforme ng Makati pero may bag naman mula Taguig. Wala namang nakikitang problema rito ang DepEd. You focus on the side of the learners. So whatever is for the benefit of the learners, that should be your priority. Sabay sa unang araw ng pasukan, ang pagbubukas ng 15 bagong paaralan sa mga liblib na lugar sa Visayas. Pinangunahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang turnover ceremony ng bagong school building, isang eskwelahan sa Cebu. Shifting naman ang klase sa ilang paaralan sa Dagupan City at Davao City. Dahil sa bagyong Goring, may mga eskwelahang walang pasok ngayong araw. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.